dito mo makikita kung paano kagago itong gobyerno to eh. Yung mga nagsabing nag-resign sila, yung mismong mga account. Di ba? Inisa-isa natin yan. Nandyan sa, sa video natin yan. Hanapin nyo na lang. Nasa dito sa channel na to. Hindi naman ako kung nag-invento, ni-report lang nung isa o kaya shinare lang nung isa. Hindi naman po eh. Yun ay mismong upload nung tao. At sinasabi niyang, resign ako kasi nga hindi ko na matake. Sila mismo, paano magiging fake news kung sila mismo nagsabi? Ang gago lang din, no? Although, syempre, ang mainstream media, pipi at bingi, bulag, ewan ko, talagang wala nang hindi na ibinalita yun. Pero ang dami po noon, di ba? Na mga nagre-resign. At yun inilabas po natin yung iilan doon sa mga yun. At nag-resign tapos fake news daw. Yeah. O di sana, okay na. Okay na sana, ha? Pero ito, may nagsalita pa. Mas matapang pa. Hindi ko naman sinasabi hindi matapang iba, ha? Kasi iba medyo formal pa yung pag-resign nila. Eto, hindi pa nagre-resign. Kaya tuloy kinasuhan. Nagsalita. Eto, panoorin natin. Ang grabe to si Kuya. Nakakabilib tumamang to. Oh. Hindi porke official ka ng isang organisasyon, may karapatan ka ng mangupal-ngupal dyan ng mas mababa sa'yo. Ay, grabe. Alam mo yung tinatawag talagang kupal, sabi? O, mga kupal daw kayo. Huwag kayo nangungupal. Na self-respect or ano tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas. Naku po, patay kang bata ka. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Naku po. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Sino ba yan? Si Tory ba yan o si Marbil? Ang tinutukoy mo dyan, o baka naman yung presidente mismo. O. Tingnan natin, tuloy natin. Kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan. Kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Naku po, patay tayo. May patayan. Nyari ka na ngayon, kakasuhan ka na kagad. Alam naman itong gobyerno to, praning eh. Kahit hindi naman sinabing papatayin, kahit may conditional, kakasuhan na kagad. Eto, naku, nabanggit mo pa yun. Ikaw kayo yung ganyan-ganyanin ko, ikaw kayo yung kupal-kupalin ko, kung mararamdaman mo. Oh, grabe ha. Sige nga, kupal-kupalin mo nga yung mga boss mo. Kasi mga kupal eh. Sorry naman. Si Sir kasi yung mga lingwa. Diba? Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa... Sino kaya tinutukoy niya dito, maging biktima ng kakupalan? Sino ba yung nangupal kay Pangulong Duterte? Hindi, totoo eh. Yan yung sinasabi niya eh. Hindi pwedeng kukupal-kupalin mo. Ilid. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon. Di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas. Wala akong pakialam sa ranggo mo. Naku, patay tayo dyan. Sino ba yan? Ranggo, ibig sabihin mga kababayan, ang tinutukoy niya dito, police. Boss niya. Sino kaya yung Naku. Lupit mo, sir. Lupit mo magsalita. Naku po, yari ka dyan. Naku. Hindi. Ang tindi nito nakakabilib tong maman to. Sobra nakakabilib tong maman to. Alam sa ranggo mo, kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Naku po, pati general. Naku, kasama ba si General Torre? Yari tayo dyan, Brad. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba? Yun. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, yun, magkamatayan na tayo. Diba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yun yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano bang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo. Tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. Naku. At huwag na huwag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. Naku. Diba? Nagigets nyo ba ako? Oo, gets kita. Huwag na huwag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao, inaapakan lang ng kahit sino dyan. Utik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Naku.
bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan yan. Ito pa, may yun na lang matindi pa. yung nagpapatibay sa'yo bilang tao, yung prinsipyo mo eh. Naku. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Upal. Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot. Yun, tama, Kung wala kang palakpakan. prinsipyo, isa kang robot, isa Yun. kang Sunod-sunuran. utusan, isa kang aso. Naku. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? Eh di para ka na ring aso. Di ba? Gets niyo yung point ko? Gets na gets. Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang Yan. dami pang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yun? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Grabe yan, ha? Di ba? Diin mo, Brad. Idiin mo. Nagpulis tayo, Dahil? hindi dahil sa pera. Tandaan yan. Yan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan. Ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Di ba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo. Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod. Magkano ba sinasahod natin? Sige nga. Sa aming mga patrolman, 29,000 lang, mga kasama. Oo. 29,000 lang. Aanin mo yung 29,000 kung ang kapalit nun. Anong kapalit nun? Prinsipyo mo? Yun. Pero kapatid, ha? Tandaan natin, ha? Mantahin mo, nung panahon na bago si Duterte, magkano lang? Hindi nyo, ha? Dinoble. Kaya nga, alam mo, yung mga kapulisan natin, thankful, eh. At hanga naman din ako dito sa tao na ito. Talagang binulgar niya. Oh. Hindi ho pwedeng pera-pera lang ang buhay. Naku, alam mo, buti pa ito. May ganitong prinsipyo. Yung mga congressman natin, wala na talaga, eh. Yeah? Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000? Puta. Ako po, patay Diba? tayo. Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako. Kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko, nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Galing nito ni Sir, oh. Palakpakan. Bayani. Oh, kung meron man nakakakilala dito sa tao na ito, ha? Actually, minessage ko na siya, eh. Hindi ko lang alam, eh. Gusto namin sana ma-interview mamayang gabi sa SMNI, 8 o'clock, eh. Baka naman, pwede ninyong imensahe at sabihin nyo, may message ako sa kanya kamo, ha? Para ma-interview natin siya kung bakit siya nag-conclude ng mga ganitong bagay. Di ba? Kaya tayo nagpulis eh, kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Tama yun. Kailangan naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan kung hindi mo na maayos yung problema sa bansa? Di ba? Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong kwenta mong pulis, di ba? Anong kwenta mong pulis ka? Tama. Ako, wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Tapang nito maman to, grabe. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Yan ang tama. Again, ha, baka kasi sabihin ng iba, that's, disobedient to the authority. Hindi, sinasabi niya, pag ako inutusan mo ng mali, hindi kita susundin. Yan naman kasi talaga ang dapat, eh.
sa mga pulis. Kaya lang, nakakalungkot yung mga pulis, ilang pulis natin, mga walang bayag. Totoo. Lalo na yung mga umaresto kay Pangulong Duterte, hindi naman matatapang yung mga walang bayag yan. Bakit kanyo? Eh, sunod-sunuran na sila kay Torre kahit alam nilang mali. Alam nilang mali eh. Sigurado ko alam nilang mali. Kaya lang, yun nga, yung itlog nandi dito. Wala, kabado kay Torre. Di ba? Eh, tama yung sinasabi nitong maman to. Pag mali, wag nang sundin. That's in the law. Di ba? Nasa law, sa batas po natin yan. Pag mali, wag mong sundin. Oh, ganda ng ano niya dito ha, sinabi niya dito. Kahit sino ka pa. Kahit sino ha? Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo. Naku, kahit presidente, patay tayo dyan, Brad. Yari. Magagalit sa inyo yung asawa niyan. Sigurado ko yung asawa ng presidente. Ay, Monet, inaano ka nitong polis mo, oh. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, Naku, hindi ako susunod sa kanya. Patay kahit tayo tanggalin niya akong pulis. naku po, patay tayo dyan. Di ba? Oo, galing mo Ba't siya. ako susunod sa kanya? Tama. Sino ba siya? Oo nga. Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Oh, sino boss mo? Ang- Eh, di ba yun ang sinasabi nila? Ang boss yung mga pulis ay yung presidente kasi siya ang commander-in-chief. Tingnan nga natin, ba't niya nasabing hindi niya boss si Bongbong Marcos? Boss ko, yung nagpapasahod sa akin, sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Yun! That's a good answer. Hindi tama yung sinasabi niya. Ha? Ang boss niya yung nagpapasahod sa kanya. Kasi yun naman talaga ang boss mo eh. Kung sino yung nagpapasahod sa'yo. Di ba? Eh sino man nagpapasahod sa kanya? The Filipino people. It's in the law. It's not the president. Yun. Mawalang galang na kay General, pangalan nitong General na to, si Browner. Browner, ganito dapat mag-isip. Mas dinaig ka pa ng isang patrolman, ha? Hindi ang nagpapasahod sa iyo si Marcos unless, di ba? Unless alam mo na kasunod. Pero hindi ang nagpapasahod sa iyo si Marcos. Ang nagpapasahod sa iyo taong bayan. Kaya dapat your loyalty is with the people, which is also under our constitution, di ba? Nasa konstitusyon natin yan. Your power emanates from the people. People dapat. Yan ang nagbibigay ng sahod ninyo, hindi yung presidente. Yung presidente, yan lang ang nagpipreside. Kaya nga presidente, preside. From the word preside. Sabihin siya lang yung nag-aayos-ayos niya. Pero hindi ho talaga siya. Ang nagsasahod sa bawat pulis, militar, o kung sino mang uniform personnel dyan, ay ang taong bayan. Galing sa buwis namin ang chinichicha ninyo. Kaya hindi pwedeng puro lang kayo, ay hindi, didemanda namin kayo. Hindi, didemanda namin kayo. Hindi, didemanda namin kayo. Hulihin namin kayo. Huwag nyo kaming takutin. Hindi kasi alam mo bilib ako sa maman to kasi tinatakot talaga eh. Ngayon, kinasuhan na po yan. Alam nyo kung anong kinaso sa kanya? Article 142 of RPC, inciting to sedition in relation to RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Yun po ang kinaso sa kanya. Inciting to sedition. Inciting to sedition ba ang sabihin mo na hindi ako susunod pag mali ang order sa akin? Is that an inciting to sedition? That's ewan ko nga, sabi ko nga, lakas din ang loob nito eh. Matalino itong maman to, kahit ganito tong private pa lang, at talino bata to. Oo, talino to. Bakit? Sinabi niya naman eh, hindi ako susunod kahit utos pa ni Marcos, basta mali. Tama naman yun eh. Diba? Cybercrime, hindi ko alam kung bakit cybercrime kinaso dito. Meron po ako nung ano niya eh. Yung, hindi ko na lang papakita kasi baka meron akong yung investigation data form. Grabe ho, matindi ho yung kasong inano sa kanya. Naku po, ito. Tuloy natin. Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin, ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Di ba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Yun. Tama naman yun eh. Pwede ko siyang arestuhin kung wala na siya sa serbisyo. If